guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Okay guys, gusto ko lang po ipaalam sa inyo na naandito po ang aking YouTube channel para suportahan po kayo at mahatiran kayo ng mensahe. Nang sa ganun po, maisaayos nyo ang inyong buhay, kabuhayan, relasyon nyo sa inyong pamilya, sa ibang tao, at sa inyong mismong karelasyon sa inyong person. Okay? At ang intention ko po sa paggawa ng video ito, naway mabigyan ko po kayo ng kamalayan at ma-heal nyo po ang inyong sarili at magkaroon kayo ng self-love. Malamang yung iba po sa inyo, gumagawa kayo ng affirmation. Nagre-request kayo kay Lord, sa Panginoon, pero hindi nagmamaterialize ang inyong affirmation or ang inyong ginagawang manifestation. Kung ikaw, Kristiyano ka, or ikaw naniniwala sa Diyos, sa Kingdom of Heaven or sa Kingdom ni God. Una, gusto kong ipaalam sa inyo na si Jesus Christ, ang mission niya kasi sa mundong earth ay mag-preach tungkol sa good news ng kaharian. Yang langit, kaharian ng langit, na which is invisible po yan sa lahat ng tao. At hindi lahat ay nakakapag-access sa Kingdom of Heaven. Kahit sabihin mo na isa ka pang pastor, or pare, or dahil graduate ka sa isang university at isa kang batikan na manunuro ng Biblia, at kahit na isa ka pang YouTuber na ang iyong niche ay ang Biblia, as long as hindi ka born again, hindi ka citizenship ng kaharian ng langit, hindi ka makakapag-access dyan. Okay? So, explain ko lang yung tungkol sa citizenship. Ano ba yan? Ngayon, kapag naging citizenship ka ng kaharian ng langit ng Diyos, or the Kingdom of Heaven, Kingdom of God, yung iyong dasal ay mapapasa kamay mo. Okay? Once na naging citizenship ka. For example, isa kang overstay sa isang bansa. Let's say sa Japan or sa Canada. So, meaning, overstay ka, wala kang citizenship. Wala kang citizenship, wala kang rights. Wala kang rights para magreklamo. At kung ano man ang dapat ang gagawin sa ng gobyerno, wala ka ring laban, di ba? Kasi wala kang citizenship, wala kang rights, di ba? Hindi ka naman citizenship ng bansa 'yon. Di ba? Tama, mali. Pero kapag ikaw ang citizenship ng isang bansa, may authority ka, may karapatan ka. Kaya pwede mong ipaglaban at makuha yung karapatan mo. Ganon din sa kaharian ng langit, sa Kingdom of Heaven. At ang kaharian ng langit ay isang bansa rin po yan. Isang parang gobyerno. Ang kaso nga lang, invisible yan eh. Hindi nakakita ng normal na tao. At isa kang anak ng hari, anak ng Diyos. At ang Diyos ang iyong master, big brother, at ang tanging loyal sa iyo. Lahat ng pangako na binitawan ng Panginoon or sinabi mo si Jesus Christ, lahat yan tutuparin niya. Dahil hindi siya manloloko, hindi siya sinungaling. Yun nga lang, base sa kanyang divine timing. Kasi lahat ng kaganapan dito sa mundo natin, lahat yan may law. May law at meron divine timing. Kaya huwag kang mag-expect, pero maniwala ka at sumampalataya ka sa Kanya. Okay? Sinasabi nga sa Matthew 6:33, Seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Yan ang sinasabi. So ngayon, bakit ko ba nasabi yan? Dahil marami sa tao ang gusto ng magkaroon ng pera, magkaroon ng material na bagay, magkaroon ng kung ano man ang gusto nyo, So malamang na nagdadasal kayo, gumagawa kayo ng affirmation, manifestation, pero hindi naman, wala kayong natatamo. So ngayon, ang reading natin ay tungkol sa inyong pananalapi. Money reading, which is ang money, kasama na rin dyan kasi ang career nyo. Siyempre, kung may career kayo, may papasok na pera. So ngayon, aalamin natin kung ano ang parating this coming month of October. Okay, Virgo, ikaw ngayon ang bigyan ko ng reading, ha? Money reading tayo, parating sa iyong next month. Salamat sa mga nag-request, ha?
Sabi natin yung enerhiya mo. Oh, ang dami. 3 na lang. Ang dami lumabas. Okay, meron tayong the breast. Meron siyang mga ano dito. Parang isda yun dito. Isda. Marami siyang shape. And then intuitive walking. And leap of faith. Be your best self always. Expansion. Wow, ang dami. Malamang na mayroon kang pag-aalangan, ano? Virgo. Pag-aalangan sa career. Sa career mo or sa pananalapi, paglabas ng pera. Pero ang pahiwatig kasi sa'yo ng baraha, no? Ngayon Ngayon na ang oras. Ngayon na ang oras. Alisin mo na yung pag-aalinlangan mo, pag-aalangan, kung ano man yan. Kaya nakasakay ka na dito sa seahorse, ano? Kaya sinasabi na, eto na ang tamang oras. Divine timing mo na to para makabisado mo kung ano ba yung damdamin mo, kung saan ka ba dedirekta, saan ka ba papunta, ano? Kung saan ka, kung ipagpapatuloy mo ba, kung ano yung ginagawa mo. Panahon mo na to. At saka, sinasabi sa'yo ng baraha dito, ano, Virgo, you have the skills. Meron kang skills, meron kang talent, meron kang kaalaman, ano? You have the skills, you have the potential, at ang kailangan mo lang, maging matapang ka para matamo mo ito. Ano? Kaya kung gusto mo talaga mag-expand, gusto mong, kung gusto mong puntahan ito, kung ano bang lugar ito, ano? Huwag ka na mag-alinlangan. Ano? Tapang ang kailangan mo dito. Kailangan mo maging matapang. Pakiramdaman mo yung iyong emosyon, yung iyong kutob, ano? Maniwala ka sa sarili mo. Maaaring ikaw siguro ang Virgo na wala kang tiwala sa sarili mo. Ano? Wala kang lakas ng loob. Kaya ganito siguro ang lumabas sa iyong mga baraha, no? Ito ang mensahe sa iyo eh. Alam mo, Virgo, huwag mong hayaan na pigilan ka ng takot o kaya yung pagkabigo. Siguro meron kang masasabi ko na meron ka sigurong frustration sa past mo, ano? Sa napili mong trabaho or meron kang ginawang bagay na gusto mong pagkakitaan. Nagkaroon ka ng frustration, hindi kumita. Kaya ngayon ang namumuo sa iyo takot. Takot kang sumubok ulit. Kasi kung titingnan mo dito, expansion yung baraha. Pero may babae dito. Napaka siya, para siyang manipis yung niya. So, ibig sabihin, hindi ka, nag-aalanganin ka pa kung papasok ka dito sa mundong ito, ano. Takot. Takot ang nararamdaman mo dito. Sasabak ba ako dito? Papasukin ko ba itong kumpanyan to? Itong trabahong ito? Kung ano man yung papasukin mo? Takot ang nararamdaman mo. At isa pang takot na, baka magmukha akong taka. Kaya parang hinaan mo sa sarili mo, invisible ka eh. Parang wala ako dito. Hindi, nandiyan ka, nag-i-exist ka dyan. Nandun lang yung takot mo eh. Baka sa opisina, no? Sa trabaho, sa ginagawa mo ngayon.
nag-aalangan ka pa sa ginagawa mo, hindi mo nailalabas yung full force mo, yung totoong kakayahan mo. Kaya nga dito nakalagay, be your best self always. Ano? Pero dito, napaka-ano mo pa. Natatakot ka na baka sabihin ng mga tao na baka ikaw mismo, inisip mo na magmukhang tanga ka sa gagawin mo, kung ano man ang gusto mong gawin, ano? Or sabihin sa'yo na, si ano, mukhang tanga, parang siraulo. Pinagsasabi nyo, pinagagagawa nyo. No, wag. Hanggat sa tingin mo na may kakayahan ka, hanggat sa, tawag dito, wala ka naman taong tinatapakan siguro, Virgo. Ano? Nakikita ko sa'yo, gusto mo lang ipakita yung ikaw, yung kakayahan mo, and then ang tingin ko naman sa'yo, meron ka talagang tunay na skill. Meron ka talagang potential. Meron kang kakayahan. Na, bakit? Ba't ayaw mo ilabas? Meron ka yun eh. Diba? Ba't ayaw mo ilabas yan? Ilabas mo yan. Kahit maging mukhang tanga ka, nobody's perfect, Virgo. Huwag kang masyadong perfecto. Kahit nga ako, bulol ako, diba? Tinaman naman yung salita ko. Pero, bulol ako, pero ilang language ang kaya ko. Japanese, English, Tagalog, diba? Ikaw, may skills ka rin. Yan ang gusto kong sabihin sa'yo, Virgo. Ano? Huwag kang maging perfecto dahil walang perfectong tao. Pero may skill ka. Okay? May potential ka, may kakayahan ka. Kahit sabihin nila, ay, bulol ka naman, tanga ka naman. It's okay. Hindi ka perfecto. Pero may kaalaman ka. Diba? Naget mo ko, Virgo? Hindi ako Virgo, pero ikaw yung Virgo na para meron parang yung reading na to nakaka-resonate ako sa energy mo, Virgo. Ano? Kaya kung sasabihin ng tao, oy Virgo, ang tanga mo, mukha kang tanga sa pinagagagawa mo. Pero may skills ka. Hindi ko alam kung anong skills ang meron ka, Virgo. Diba? So, alisin mo yung takot mo. Mag-try ka. Expand. Expansion ang kailangan mo dito, Virgo. Ganon din yung ibang Virgo. Let's say, nagtatrabaho ka sa company employee ka. Hindi ko alam kung anong trabaho mo sa... Baka ikaw yung Virgo na gusto mong magkaroon ng promotion sa trabaho. Pero meron ka pa ring doubt sa sarili mo na, kasi ganito lang ang natapos ko sa, let's say, hindi ka graduate ng college. Pero nagagawa mo naman kung ano yung trabahong binigay sa yung obligasyon, no? Yung responsibilidad mo. Maniwala ka sa sarili mo. As long as tama yung ginagawa mo, wala ka naman napiperwisyo at nakakita naman ng, let's say, yung boss mo, nakakita naman na, tingin ko naman kung meron kang pagkakamali, tuturuan ka naman, di ba? Huwag lang maging matigas ang ulo mo dito, Pero yun ang sinasabi sa ng baraha. Maniwala ka sa sarili mo at kung gusto mo ng promotion, then go for it. Diyan nakataya ang pananalapi mo. Kung sa tingin mo nababaliwala or binabaliwala ka, then ipakilala mo, Virgo, kung sino ka. Pakilala mo sa kanila. Huwag kang paduwag-duwag, Virgo. Hindi ko alam kung anong gender mo. Kung babae ka, lalaki, bakla, tomboy. Wala akong pakialam kung anong gender mo at hindi ko alam. Pero ang nakikita ko sa baraha, kailangan mong ipakita sa kanila, Virgo, na ikaw to, may kaya mo yung trabaho na pinapagawa sa'yo or meron kang gustong pasukin na trabaho or business, kung ano man yan, kaya mo yan, Virgo. Okay? Yan ang sinasabi sa'yo ng baraha. Kahit na unsure ka, pero be your best self always at makakapag-expand ka. Maring yung iba sa inyo, this coming October pala mag-i-start na yung ganyang klase yung energy. Papasok kayo, pero teka, nag-aalangan ako kasi baka pagtawanan ako or baka walang bumilib sa akin, walang magtiwala sa akin. Kung ano na iniisip mo negative, itigil mo na yan, sinasabi sa inyo ng baraha. Okay? Hindi yan ang enerhiya mo this month. Alisin mo na yan. Kung ikaw naman ang Virgo na kung sa tingin mo, kaya mo talaga magpatakbo ng sarili mong negosyo, then ang tanging kailangan mo talaga, believe ka talaga sa sarili mo. Maaaring gusto mong maging boss, so meaning ikaw ang leader, ikaw ang maglalabas ng pera dyan, di ba? So kailangan
stand up ka dyan bilang isang leader, di ba? Kailangan sila ang hatakin mo kung gagamit ka ng tauhan. Kung ikaw lang mag-isa, kahit na ikaw lang mag-isa, kailangan, ang tawag dito, i-motivate mo ang sarili mo. Ganun yan, ha, Virgo? Kung gusto mong maging successful ka. At nakikita ko magiging successful ka dito. Kasi by this month, tataas ang enerhiya mo at gaganahan ka. Yun nga lang, matatalo ka kasi dito sa pag nag-isip ka ng negatibo. Diyan diyan manghihina ka. Kasi lalabas yung self-doubt mo. Okay? Ganun din sa pananalapi mo, Virgo, iwasan mo yung pagpabigla-biglang magdesisyon pagdating sa paggastos ng pera. At saka, huwag ka rin mag-alangan. Kung talagang kinakailangan ba talagang bilhin yan, paggastosan, huwag ka mag-alangan. Let's say, bawa, nag-aalangan ka bumili ng motor, Kasi inisip mo, ay, hindi, magko-commute na lang ako. Pero isipin mo lang, pagka nag-commute ka, syempre, hindi mo hawak yung oras. Unlike na kung may sarili kang motor, anytime pwede kang di ba? Hindi mo na kailangan parahin pa yan. Hindi mo alam kung kailan darating yung jeep, yung tren, di ba? Unlike na may sarili kang motor, may sarili kang sasakyan, hawak mo yung oras mo . At saka sarili mong, sarili mong negosyo, Kung magsi-self-employed ka, ganun din yung pera mo. Di ba? Hawak mo rin yung sarili yung pera. Kaya kailangan, pagdating sa paggasto, sa pera, maghunos dili ka. Huwag kang pabigla-bigla dito. Pero hindi naman sinasabi ng baraha na, ay, Virgo, huwag ka maglalabas ng pera. Maglalabas ka pa rin ng pera. Yun nga lang, huwag pabigla-bigla at huwag mong paganahin yung, yung emotional impulsive mo. Siguraduhin mo na kung ano man yung bibilhin mo, yung kung mamumuhunan ka, or maglalabas ka ng pera, pag-isipan mo ng maigi. Ayan, new beginning. See? Focus. Focus ka talaga. Kailangan mo mag-focus. Ayan yung baraha. Hindi na natin kailangang basahin pa . Lumalabas na talaga sa iyo yung yung meaning ng baraha. Alam mo, Virgo, hindi lang itong this month. Ito na talaga ang panahon mo. Or simula ng, kung dati nalugmok ka, na down ka, let's say nalugi ka, or natanggal ka sa trabaho, or wala kang napasukan, naghahanap ka, hindi ka natanggap, ito na yung time mo na para bumangon. Panahon mo na to. Kaya meron kang expansion and the new beginnings and focus. And leap of faith. Ito rin. Lahat. Ikaw na magbasa niyan. Yan ang sinasabi sa ng best timing mo na to. Best timing mo na nailabas talaga yung iyong pagiging creative, yung iyong skill. Kailang focus ang kailangan mo. Huwag makalat dapat ang utak mo dito. Malamang sa mga nakaraang buwan, or taon pa siguro yung iba sa inyo, nakaramdam ka na talaga ng parang unfulfilling ka sa trabaho mo, feeling mo hindi ka nag-expand, hindi ka nabigyan ng recognition, or hindi ka nakatanggap ng reward, or baka yung mismong buhay mo, pero it's okay, new beginnings is coming. Ayan, sinasabi na sa baraha, new beginnings. Medyo pause na ako. Kanina pa ako nagsasalita. 3 hours ang session ko ngayon. Pasensya na, Virgo. So, bagong enerhiya ang dadaloy sa'yo. Malamang na, hindi lahat sa inyo, pero ikaw siguro ang Virgo na nagkaroon ng, may malaking impact sa'yo ang last full moon. Full moon nung September, September 17 ata full moon. So nagkaroon ka ng impact diyan, Kaya may bagong enerhiya na lalabas sa iyo, dadaloy. Kaya kung dati feeling mo na hindi nag-work lahat ng parang ginawa mo naman yung best mo, nag-effort ka naman, pero wala na ganun. Baka yung iba sa inyo, nagdasal kayo, nag-manifest, pero mamumunga this month.
onward pa, hindi lang dadaloy, maganda ang daloy ng ng enerhiya mo, kaya kailangan combination din kasi yan, kung dadaloy nga sa'yo yung magandang enerhiya, kung ikaw mismo yung katawan mo ay patamlay-tamlay ka, patamad-tamad ka, walang mangyayari. Kailangan anuhin mo yun, salpukin mo yung energy niyan, Alam mo yun, naintindihan mo ko. Kaya kailangan mong tumulay dito sa sinulid, Maaaring hindi mo alam kung ano mangyayari sa'yo, di ba? Pero yung energy papasok na sa'yo, magiging motivated ka. Pero yun mo, ang nipis ng sinulid, nandiyan ka, tas pasayaw-sayaw ka pa. Hindi mo alam kung kailan mapapatid yan, pero feeling mo, gusto mo magsayaw, parang ka pa dito, ballerina, di ba? Para ka nagsisircus. Yan ang enerhiyang papasok sa'yo. Wala kang alam kung ano magiging outcome, pero ang mangyayari sa'yo, motivated ka, inspired ka. Mataas ang enerhiya mo dito na kailangan talagang pakinggan mo yan. Kaya nga intuitive walking ang baraha mo. Meron kang the breath din. Take a deep breath para mas lalo mong manamnam. Mag-meditation ka kaya, Virgo, kung marunong ka mag-meditation ka, para maramdaman mo yan, patahimikin mo ang isipan mo. Pasensya na, Virgo, ha? Kasi ang akala mo, parang yung sinasabi ko, wala na sa baraha. Hindi. Nasa baraha pa rin yan. Kumbaga, naandyan na rin ang tawag dito, ang advice magmula sa higher dimension. Okay? Pasensya na, Virgo, ulit. Hindi po kasi ako scripted. Okay? At basically, pagka meron po akong serbisyo na video call, nagvi-video call po ako sa mga kliyente ko. At syempre, meron kang katanungan, di ba? Gusto mong magtanong dahil nalilito ka. So, kailangan natin din ng kasagutan dyan. Hindi pwedeng ganito ang enerhiya mo, ganyan. So, kailangan, meron kang ma-overcome mo yan, di ba? So, ikaw, Virgo, meron sa iyong magandang enerhiya na dadaloy. Kaya, kung marunong ka mag-meditation, yan talaga ang gusto kong ipagawa sa'yo. Kung ikaw talaga ang tawag dito, ang Virgo na magre-request ng personal reading sa akin, at magbe-video call tayo. Minsan nagbibigay din ako after ng reading, nagme-meditation kami, and kini-cleanse ko. Energy cleansing, energy healing ang ginagawa ko. Ay, ibang mga kliyente ko nasa Amerika, sa Rome, sa Italy, kung saan-saan sulok ng bansa, hindi lang dito sa Japan, hindi lang sa Pilipinas. Sa internet kami, video call kami. So ngayon, Virgo, kung gusto mo kung gusto mo na para mas maan natin yung daloy ng iyong enerhiya, kasi kailangan salubungin mo yan. Pag dumaloy sa'yo, kailangan sakyan mo yan. Para pag sakay mo dyan, then go to the flow. Diba? Kasi pag hindi mo sasakyan, yung enerhiya mo lang, siya lang yung aarangkada. Ikaw naman, patamlay-tamlay ka. Di sayang naman, di ba? Binigyan ka ng universe, malamang pinagdasal mo yan. So, kailangan, akuin mo rin yan, Ihanda mo yung katawan mo, Kasi dadaloy sa'yo yung magandang opportunity. Hahantong yan sa yung panibagong kaalaman kasi new beginnings, mga impormasyon na masasagap mo, makakabuti rin sa iyo talaga na mag-reflect ka rin, magkakaroon ka ng awareness kasi dyan, alisin mo yung insecurities mo, Virgo. Kuha lang ako ng baraha. Awaiting results. May tumalsik pa dito. Open up. Pinapalasa pa lang. Sige na. Mukhang nag-ingay ka. Love. Okay. Love. Siyempre, kailangan mo rin ng tulong ng ibang tao, baka ikaw ang Virgo na parang, ang tawag doon, yung aloof ka sa tao. Huwag ganon, Virgo, siyempre, hindi natin kayang kumilos lang tayo na mag-isa. Kahit na sabihin mo, ayoko na sa company kasi marami mga chismis, marami mga ganyan-ganyan, siraan, ganyan. Still, kailangan mong pumasok sa trabaho, sa opisina, sa kabila ng marami mga taong hindi magagandang ugali, malamang na doon din lumalabas yung pagiging insecurity mo, siguro yung mga tao sa kapaligiran mo, mayroong mga sinasabi kung ano-ano, kaya lumalabas yung insecurities mo. Pero, eto lang sasabihin ko sa'yo.
hindi lahat permanente. Pansamantala lang yan. Ngayon sila kampi-kampi, pero later on, turingin mo sila, patawarin mo sila, pakisamahan mo sila, later on magbabago ang paningin nila sa'yo. At kumbaga, magiging maayos ang kanilang pakikisama sa'yo. Iparamdam mo sa kanila na pangit ang mga ugali nila. Nang sa ganun, maramdaman nila na, ay, si Virgo, mapagmahal pala si Virgo. Ipakita mo dapat, ikaw ang magpakumbaba na lang. Kasi, yung mga siguro mga taong yan, mga nakakasama mo, mga pangit talaga ugali, Pero ikaw na lang ang umunawa dito, Virgo. Yan ang nakakita ko. Pero, alam mo, Virgo, kailangan mo rin sila, yung mga ganyang klase, mga chismosang tao. Kasi, marami rin silang mga nasasagap na impormasyon. So, pakisamahan mo sila dahil pakinggan mo na rin yung mga impormasyon na, yung mga detalye na chinichismis nila sa'yo. Malamang na makakakuha ka rin ng impormasyon doon. Kailangan mo rin yun. Kaya kailangan mo nga maging aware dito. Alisin mo yung insecurities mo, yung galit mo, Tsaka lahat ng tao may insecurities talaga, Virgo. Wala tayong magagawa dyan. Yung iba, hindi nga lang pinapahalata. Kailangan mong kumilos at magpatuloy para mag-grow ka. Yan ang sinasabi sa'yo ng baraha. Dahil kung hindi, lalamunin ka ng kamalasan dito. Okay? Lalamunin ka. Yung enerhiya mo lang ang dumadaloy, pero ikaw wala. Sayang. Kaya, huwag mong sayangin. At tingin ko, maaaring hindi lahat sa inyo, pero yung ibang Virgo, may malaking project na darating sa iyo. Kaya, malamang na manginginig ang tuhod mo dito. Pero ang kailangan mo dito, lakas ng loob. Kailangan maging open ka. Pag sinabi ng boss mo or kung sino man yun, ito gawin mo to, kailangan open ka, tanggapin mo yun. It's a challenge. Challenge mo yan. Kaya new beginnings Kahit ano pang sitwasyon ng meron ka, new beginnings, new challenge yan, new opportunity. And matutuklasan mo rin yung new you. Parang, kaya ko pala. Yung ganun. Kasi pag nalampasan mo yung mga challenges na yan, yung mga insecurities mo, magsiswitch yan sa pagkakaroon mo ng self-confidence. Pero kailangan mong malampasan yan. Matikman, masubukan. Yan ang sinasabi sa ng lakas ng loob ang kailangan mo. Dapat lagi kang handa. Palagi kang maglaan ng oras sa pagre-review, kung sa trabaho ba, sa school, yung iba sa inyo, hindi naman school kasi, depende kung, bawa, ang tawag dito, working student, yung ganun, yung nagtatrabaho ka pa sa vocational, di ba? Yung, meron ganun yung habang nag-aaral ka ng vocational, ewan ko sa Pilipinas kung meron, dito sa Japan meron habang nag-aaral ka ng vocational, at the same time, yung papasukan mong company, pag nakagraduate ka, doon ka nila kukuhanin, tapos yung pinag-aaralan mo, yun na ang gagawin mong trabaho. So, meaning, kailangan palagi kang review ng review. Dagdagan mo yung idea mo. Palaguin mo, kailangan bagong idea, bagong kaalaman, gulatin mo sila. Sa pera mo, nakakita ko rin kasaganaan. Darating yan sa itong buwan na to, Virgo. Magtiwala ka lang talaga. At hanggat patuloy kang gumagawa ng mga responsableng pagpili, nakakita ko na yung pananalapi mo dito, lalago yan. Gaganda ang mo. Hindi lang itong buwan na to. Nakita ko sa'yo dito ang abundance. Darating sa'yo. Kaya huwag mo sasayangin yung mga opportunity na nag-open sa'yo, dumating sa'yo, mga new beginnings, new projects, new possibility, new opportunity. Huwag mo sasayangin yan. Open na natin. Go forward. Going forward. See? Happiness. Darating sa'yo ang happiness Love. Andito rin love. So, etong love na to, maaaring sa coworker mo.
'di ba? Gaganda ang inyong samahan. Kasi pagka maganda ang samahan nyo ng mga coworker mo, syempre maganda rin ang teamwork nyo, collaboration nyo. Magiging maganda rin yung environment nyo, lalo na kung may bagong papasok ng mga, bagong papasok na employee. Plus yung project nyo, magaganda rin ang kalalabasan. Kasi naandun yung collaboration nyo eh. At saka yung pera mo, huwag mong sasayangin, Kasi may papasok sa yung pera dito. Ngayon, sa sobrang saya, hindi ko alam kung first time ka lang makakahawak ng medyo malaki-laking pera. Kaya sa sobrang saya mo, baka lahat ito magastos mo. Kaya mawawala ng kabuluhan. Kumbaga, pumasok sa'yo yung ganyang karaming pera, lumabas naman yung lahat ng pumasok sa'yo. Kaya Virgo, yung pag may pumasok ng pera sa'yo, balance mo lang. Okay? Nasa sa'yo yan. Kung gusto mong bumili ng ng damit, bumili ka. Pero, kapag bumili ka ng damit, Virgo, kasi mukhang magaganda ang mga damit mo dito, bulaklak. So, tingin ko sa'yo, kahit lalaki ka, kahit ano ba gender mo, palaayos ka siguro. Ngayon, okay lang na mag-ayos ka, pero yung pera na yung gagamitin mong pera mo, di ba? Dapat yung meron kang, yung pwede mong ma-invest. Huwag sa damit. Kasi ang damit, pag tumaba ka, hindi mo na masusuot yan. Baka masasabi ko alahas. Yan, ganyan. Kung malaki naman ang pera mo, bumili ka ng lupa. Hindi ko alam kung gaano kalaki ang papasok sa'yo dito, Basta yung pag gagastusan mo, be wise ka dito. Stillness. Yukion na. May papasok sa yung pera dito. Ngayon, syempre, meron din mga tao manghihingi parang balato, parang hingi ng magpapalibre, o ang ibig ko kasi, Yuki-on na, ang ibig sabihin, parang si Frozen, ba yun? Ngayon, hindi lahat ng tao kailangan ilibre mo. Syempre, unahin mo na ilibre yung taong tumulong sa'yo. Yung mga taong sumuporta sa'yo. Diba? Sila ang unahin mo. Ngayon, yung iba naman, hindi mo kailangan ng bigyan ng konti lang siguro para pambayad utang loob, diba? Pero hindi mo kailangan sayangin lahat ng pera mo dahil pumasok ng ganito, kaya kailangan walang matitira sa'yo. Kailangan mo mag-ingat. Kasi meron pang malaking pagbabago mangyayari sa'yo at kakailanganin mo ang pera. Let's say gusto mo pang, ikaw ang Virgo na gusto mong, ngayon, company employee ka, pero pwera pa sa pagiging company employee, meron kang gusto pang gawin, pasuking business, So, kinakailangan yung pera, itabi mo. Maging wise ka dito. Okay? So, tingin ko, October, November, 3 months na lang. Pasok ang pera sa'yo dito. Papasok ang pera sa'yo dito. Yung iba siguro malaking pera ang papasok sa inyo dito. Kung may project, may mga, ang tawag dito, incentive, or kaya yung, meron yun let's say kung real estate ka, diba? Meron kang porsyento dito Yan na nakikita ko. Pero yung perang papasok sa'yo, kinakailangan, panghawakan mo yan. Okay? So, prayer, gagawa tayo ng prayer mo base sa iyong mga baraha. Kuhanin ko lang ang bell ko, sandali lang ha. Okay, Virgo, ito ang aking bell, Huminga ka muna ng malalim. Tapos, alam mo kasi, ang prayer, makapangyarihan yan, ang dasal. Nagpapabago talaga ng ating landas, Lalo na kung tayo ay nalilito, nag-aalangan, naliligaw ng landas.
Ang prayer kasi is petition. So, magdasal tayo sa Panginoon, humiling tayo sa Diyos na tuparin ang ating pangangailangan at yung layunin din ng Panginoon sa atin, ano? Kasi ang Panginoon Diyos, ang ating creator, tayo ang product eh. Siya ang nag-create sa atin, na tayo ang kinalabasan, ano? So, hihingi tayo ng tulong sa Panginoon, lalo na meron kang insecurities, ano? Pag-aalangan din, Virgo. Okay? So, ibibell ko ang ating bell, then after nyan, mag-sign of cross ka in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit, ha? Okay, ibibel ka siya, ha? At yung pag-pray natin, ibabase natin dito sa iyong baraha. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Lord, salamat sa pagbibigay mo sa akin ng lakas sa bawat sitwasyon. Sa kabila ng aking pagsisikap, wala akong magawa para sa aking sarili. Dahil puno ka nga ng insecurities, ano, Virgo? Lord, minsan hinahayaan ko na lang ang sarili ko na ma-stress. Lord, nakalimutan ko na ikaw pala ang may control, ang may hawak ng lahat. Lord, punuin mo ako ng iyong lakas at pagmamahal. At gabayan mo ako sa aking pang-araw-araw na kabuhayan. Ituro mo sa akin ang tamang landas. Bigyan mo ako ng lakas ng loob. Maniwala sa aking sarili, sa aking sariling kakayahan. In Jesus' name, Amen. Okay? Pero Virgo, pwede kang ikaw rin na mag-arrange, ano? Halimbawa, meron kang problema sa mga coworker mo, then i-add mo yung love. Ito, my love. And then kung mag-ano ka ng happiness going forward, ikaw, tingnan mo na lang itong baraha, then mag-arrange ka ng iyong prayer. Okay? Dahil ang prayer, manifestation, affirmation, pwede ka rin gumawa, pumili dito, ano? At malaking tulong ang maibibigay niyan sa iyo. Okay? Then Virgo, move on naman tayo sa ating, yung ino-offer ko sa inyong soul contract. So marami sa inyo nag-send ng birth date nyo and yung birth date ng person nyo. So ito ang napili ko. Mamaya, pagka hindi ko nakalimutan, ipapop up ko dito yung napili ko na yung pinaka-screenshot, ano. Pero kino-cover ko naman yung name at saka yung picture nyo. Lalo na kapag yung napili ko ay nasa Facebook or nag-send sa akin ng email address. Okay? Pero pag sa comment section, nakalantad na naman, as is po siya. Okay? So Virgo, ito ang binigay mo sa aking, teka lang, kuhanin ko yung tablet ko, sandali lang. Okay? Hindi ko na ilalabas dito yung aking kasi baka dito. Baka mag-reflect ako. So, nandito lang siya sa party dito sa baba. Unscroll ka lang. Okay. So, Virgo, ikaw, Miss Laila. Sabi mo, okay lang naman yung pangalan ko. Ito yung person ko. Okay. So, 9-2, Virgo. Ito ang birthday mo, no? Miss Laila. Sabi mo, okay, ilabas ang pangalan. Okay, ilalabas ko. And yung person mo is April 10, 4-10, ano? So, ang soul contract mo sa kanya, siya yung iyong supporter, soul supporter, or masasabi kong soul helper, ano? Sa soul contract nyo, ikaw ang merong kontrata sa kanya. Ano? Ikaw ang tutulong sa kanya. Hindi siya ang tutulong sa iyo. Kumbaga, ikaw tutulungan mo siya. Depende kung anong klaseng suporta ang ibibigay mo sa kanya, no? Ngayon, siya naman, etong si 410, sa'yo, wala siyang kontrata. Okay? Wala. Pero nagkatagpo kayo, then, syempre, hindi naman ibig sabihin na, wala tayong kontrata, wala na, bye-bye ka na. Hindi naman. Still, kailangan nyo pa rin, ang tawag dito, continue kung anong merong relasyon kayo, meron samahan, and then still respect. Kung meron mang kasalanan ng isa, patawarin, at hanggat maaari iwasang magkamali, at huwag i-underestimate kung sino man yung hindi maganda ang inyong samahan, kailangan talaga respeto. Actually, doon sa mga hindi nakakaalam tungkol sa soul contract,
Kaya ginagawa ko to, libre kasi ito, no? Ginagawa, yung iba sa inyo pag nag-request ng tarot reading, which is 3 question, di ba? Palagi kong sinasabi 3 question. Ngayon, pwera pa sa 3 question nyo, inaalam ko yung soul contract nyo, dito sa person nyo, kung sino yung sinasabi nyo, ang person ko ngayon, ganito, LDR kami, ganyan. Ngayon, inaalam ko kung anong soul contract nyo. At least, pag ganun, magkakaroon kayo ng idea. Di ba? Soulmate ko pala siya. Twin flame ko pala siya. So, magbabago yung pananaw nyo, di ba? And then, kung tutusin nga, kailangan nyo maging spiritually awakened, maging awakened kayo eh. Kung kaya nyo mag-meditation, mag-meditate kayo dapat eh. Para more on mapatahimik nyo yung isipan nyo, more on mas lalong tumalas ang inyong intuition at malalaman nyo talaga sa sarili nyo. Kaya palagi kong sinasabi, pag tumaas naman ang inyong vibration frequency, hindi nyo na ako kailangan. Hindi nyo na kailangan magpa-tarot reading sa akin. Hindi nyo na kailangan magpa-akashic record dahil sarili nyong record, kaya nyo nang puntahan. And it's okay. Yun naman ang papel ko sa inyo eh. Yun ang sinabi sa akin ni Lord. Pag once na naging awakened na sila at okay na sila, kaya nyo nang tahakin, kumbaga kaya nyo nang tumayo sa sarili nyong paa, okay ko na, kumbaga let go ko na kayo. Kaya lately, siguro, since last year, kasi matagal ako hindi nag-upload ng video, di ba? Nag-focus lang ako talaga sa mga private reading. Dito online fortune teller ako dito sa Japan, so yung mga kliyente ko doon. Pag sinabi kasi ng Panginoon na dito ka, dito ako. Pag mag-upload ka, mag-upload ako. At saka, yung iba sa inyo, akala nyo siguro yung paglapit nyo sa akin, kusa nyo. Hindi. Ang gabay nyo ang nagdadala. Wala kayong kamalayan dyan. Dahil ang alam nyo lang is 4%. Yung ibang kamalayan nyo, hindi nyo na alam. Kaya ang mga tao, madaling maposes. Lahat tayo napoposes. As long as hindi nyo i-welcome ang Holy Spirit sa inyong katawan, mapoposes at mapoposes ka. Kaya nga may mga basher eh. Ay mga nagbabash sa akin, alam ko na napoposes sila eh. Pag nakikita ko yung mga editing picture nila, nakikita ko yung evil spirit doon sa picture na yun. Kahit sabihin mo napakaganda mo sa edit na yan, sa ginagawa mong profile na yan. Edited yan. Na halos hindi na nga ikaw yung picture na yan eh. Pero ako, dahil may third eye ako, alam ko. At yung third eye ko ay may basbas ng Panginoon. Dahil ang third eye po, katulad sa paniniwala ng Pilipino kasi, isang sumpa yan. Yes, sumpa talaga ang third eye. Dahil hindi ka hindi mapapanatag ang everyday life mo eh. Kasi sari-sari makakita mo, sabihin mo, multo, kaluluwa, aswang, makakita mo yan eh. Pero kailangan mong mabasbasan ng Panginoon. Kaya nga, kapag may third eye ka, tapos may problema ka pa sa gender mo, hindi mo alam kung bakla, tomboy, ganyan eh. Isa ring sumpa yan eh. Basahin mo sa Biblia. Kaya kung Kristiyano ka, magbasa ka ng Biblia, maiintindihan mo. Ang kingdom of heaven, parang isang bansa yan, isang country, isang gobyerno. Kaya ang gusto ng Panginoon ni Hesukristo, ibalik ang kingdom. Tayo, nasa atin yung kingdom of heaven. Yun po yun. Alam niyo, marami akong gustong i-share sa inyo, pero dahil tarot reading po ito, hanggang dito na lang. At kung gusto mo ng spiritual counseling, gusto mo ng Akashic record, or personal reading, one-to-sawa reading, meron po akong video call na ino-offer na serbisyo ko, kontakin mo lang ako. At ipapaalam ko sa iyo talaga kung ano ang mensahe ko, bakit maraming tao nagiging spiritually awakening na ngayon, maraming tao ang nakaranas ng spiritual awakening, pero iilan lang ang nakatungtong talaga sa mataas na, kumbaga tinatawag na higher dimension, spiritual realm, heavenly realm. Pasensya na, yung realm hindi ko mabigkas, masyadong mahirap. Kasi nga 'di ba, bulol nga ako. So ganun yun ha, Virgo. Kaya ako sinasabi, malamang yung iba sa inyo nakakaranas na kayo ng kakaibang phenomenon. Kaya huwag niyo sasabihin na naluloka kayo, nababaliw kayo, kung ano-ano pinagsasabi niyo. Huwag. Dahil ang presence ng Panginoon at ang presence ng mga, para madali niyo maintindihan, ang evil spirit at ang good spirit, pareho din yan. Pareho kayong tatayuan ng balahibo. Pareho kayong makakaramdam ng takot.
Pero kung buo sa isipan nyo na si Lord ang pinapaniwalaan nyo, let's say Saint Germain, si Lord Buddha, kahit sino pang ascendant master ang pinapaniwalaan nyo, once yun ang tumatak sa isipan nyo, sila ang mag-a-appear. Dahil meron tayong power ng words natin, power of thoughts, meron tayo niyan. Okay? So Virgo, pasensya na humaba ang ating explanation at sinasabi ko sa inyo, kakaiba ako sa mga tarot reader na napapanood nyo at hindi po scripted ang aking reading. Okay? So Virgo, good luck na lang at nagpapasalamat ako sa oras na inilaan mo, sa like, share, comment, sa mga subscriber ko, thank you. Sa mga cross-watcher, thank you rin po. Namaste po. Bye-bye.